that note po, sabi ko nga ayoko pong sabihin Happy Valentine's. Jesus is the author of the true love. Amen po ba? Maligayang araw ng pag-ibig sa Panginoon. Amen. Happy Hearts Day o Happy Lord's Day pa rin. Lord's Love Day po para sa bawat isa. And on that note as well, dahil nga po si Jesus ang ating author ng love, ibalik din po natin kay Lord yung celebration ng Valentine's o Hearts Day. Hindi po sa tao, hindi po sa kakilig-kilig factor or partners po natin. Dahil si Jesus po ang Panginoon pa rin ang tunay na author ng tunay na pag-ibig. Amen po ba? Mag-a-agree ba kayo? Okay, so today, ang topic po natin is love bank. Ano yung love bank na yun? Ano ba yung sinasabing love bank? Bakit sinasabing kailangan kung Kristiyano ka, alam mo ba na may pag-ibig ng Diyos sa'yo, bukod sa may pag-ibig ang ordinaryong tao sa iyo at ikaw rin para sa iba? Amen po ba? May gospel po kasi tayo ngayong umaga, kaya pinasok ko na po ito para po talaga para dun sa mga medyo tumatagal na pong uma-attend at hindi pa po talaga nagagrasp yung tunay na gospel kung bakit si Jesus ay Lord and Savior. Binanggit na po kanina yung John 3:16. Ang sabi po dyan, sabi po ni Kuya kanina sa atin pong communion, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. Sino man daw ang maniniwala, mananampalataya, hindi mawawala, hindi mamamatay, pero may eternal life. Pag pinapakinggan namin yan, Pastora, parang ang corny lagi pakinggan. Yes, pero kung maiintindihan mo kung ano talaga yung totoong perspective, ano yung totoong meaning nito, doon natin maiintindihan bakit sinasabing si Jesus talaga yung totoong author ng pag-ibig. Verse 14, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Isi-save daw po through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Ibig sabihin, I am the way, the truth, and the life. Alam ko po, tayo ay nabubuhay sa isang country na Kristiyano pero sagrado Katoliko. Matagal na po nating alam na si Jesus ay pinako sa krus. Yearly, kultura na po natin na parang taon-taon siyang namamatay, pinapako po sa krus. Dahil napapanood po natin yan at long time ago nung wala pang internet, wala pong mapanood sa TV. Di ba po? Wala talagang mapanood. Iilan lang, yung minsan isang stasyon lang, tapos tungkol kay Kristo lahat. Pero naintindihan po ba talaga natin ang reason why He died on the cross? We all know it because it started with the sin of Adam and Eve. They did something they're not supposed to do. Sabi, huwag kainin. Pero kinain po nila. Pa-fast track ko na lang po ito kaya puro pictures. Pero kinain po nila. Nung nakomit po nila yung ultimate na kasalanan na iyan na ipinagbabawal, ang kanila pong mga mata ay nagbukas. Nagkaroon ng mga knowledge. Uy, nakahubad pala ako. Kaya po sila ay naghanap ng dahon bilang covering. At dahil po dyan, nung nalaman na po, nung pagpunta ng Panginoon, nasaan kayo? Ba't kayo nagtatago? Nakahubad po kasi kami. Bakit alam ninyong nakahubad kayo? So they are now already guilty of the sin. Totoo po ito hindi ito kwento dahil sa born again ang church na ito. Ito po yung totoong kwento at ito yung totoong gospel. Kahit sa ang Bible nyo po tignan, may dagdag man po yung iba. Because of that, the Lord had to kill an animal para gawing balat na damit kay Adan at kay Eva. Kaya po sinasabing, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kasi kailangan po nilang bayaran yung naging kasalanan na
ang Panginoon ay kumitil ng buhay ng hayop, dumanak yung dugo para meron pong maging covering ang tao. Kaya po, ever since then, itinuro na po kung paano po ang offering. Ito po yun, yung sa huling dulo. Yan. Kailangan nilang humanap ng hayop na doon nila ililipat ang kanilang kasalanan bago po ito gilitan, i-offering, gawing barbecue. Yung aroma po ng barbecue na yan, yun po yung essence na naaamoy ng Panginoon na pleasing sa Kanya. Kaya po, yung kasalanan ni Adan at ni Eva ay napapatawad. Now, fast track po, sa story po ni Elijah, binanggit, nabasa nyo yan, narinig nyo na yan na nag-o-offering. Sa story po ni Abraham at ang kanyang anak na si Isaac, sabi, i-offer mo sa akin ang iyong anak. Kaya totoo po itong sinasabi na kinukwento ko sa inyo, na nagsimula po ito doon, kung paano yung offering. Kung paano nire-require ni Lord na dapat mag-offering ka para mapatawad kita sa iyong kasalanan. Fast track ulit, nung na-build na po yung tabernacle, nung panahon po nila Joshua. Now, makikita nyo po dyan, naka-encamp na po yung mga Israelita. Marami na sila, from Adam and Eve, nagkaroon na ng anak-anak sa panahon na nila Noah, panahon na ni Abraham, panahon na ni Moses. Naka-encamp na po dyan ang mga Israelites. At dyan po sa encampment na iyan, dyan na po ginawa yung tabernacle. Pinipili na po yung pinaka-the best na iaalay o ihahalad o i-offer. Nang sa ganon, mapatawad po ng Panginoon lahat ng pagkakasala ng buong tribo ng Israelites. Paano po yun ginagawa? Nililihans po ang hayop, nililipat ko ang kasalanan ng aming buong pamilya, ng aming buong angkan, ng aming buong tribe sa hayop na ito. Tapos tsaka po ito pinapatay. Ito pong dugo ng hayop na ito ay ipinapasok po ng high priest sa loob ng tabernacle, yung kanina. Yon. Pinapasok po yan, yung dugo niya inilalagay sa left side nito pong ating, I forgot the name, Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant po, ito po ay ginto. Ang nasa loob po ng Ark of the Covenant ay 3 bagay. Mana, staff po ni Aaron na nanggaling kay Moses, na mayroon ng bud, mayroon ng dahon at bulaklak. At tapos po yung commandments po na binigay kay Moses. Ano ibig sabihin ng 3 yon? Yung mana, yung blessings, yung staff, yung blessings po na nagko-complain ng Israelites, yung staff, yung tungkod, yun ng authority na dinidisobey, at ganun din po yung tablature ng commandments, yung law na dinidisobey din po ng Israelites. Nasa loob po yan ng Ark of the Covenant. Kapag nilalagay po ang dugo dyan, pag tumitingin po ang Panginoon sa tabernacle, hindi niya nakikita yung kasalanan sa loob ng Ark. Ang nakikita niya yung blood sa ibabaw. At pag nakikita niya yung blood, nare-remind siya na kailangan ko silang patawarin. Amen po ba? Kaya po, fast track din. Nung sinasabing, I will give you a Savior, darating yung Savior. Doon na po dumating si Jesucristo. Kaya sinasabing siya yung Lamb of the world. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Dahil po, nung nasa krus na siya, lahat po ng prophecy nangyari naman talaga sa Kanya. Nag-iisa lang siya na sa Kanya nangyari. At ito po yung pinakamahalaga na kailangan po natin maalala. Bakit po si Kristo ang Lord and Savior? Bakit ba sa isang Christian, sa born again, laging si Jesus lang? Wala nang ibang itinataas. Kasi po si Jesus, if you still remember, siya ay nanggaling sa Birheng Maria. Virgin po si Mary. Nanggaling po sa Holy Spirit, literal, kung bakit siya nabuntis. Hindi po siya nakipagtalik kay Joseph. Kaya nga pumuntik na siyang i-divorce, di ba? Si Joseph at si Mary, nagtalik na lang po sila after siyang maipanganak. Kaya siya nagkaroon pa ng mga kapatid pagkatapos po siya ipanganak. Alam niyo po ba yung kwento na yon? So meaning to say, because Jesus Christ came from the Holy Spirit, kaya siya ipinagbuntis. Kaya siya sinasabing matayaw.
ayaw? Ayun. Kaya po sinasabing si Jesucristo ay nag-iisa kasi hindi po siya nanggaling sa seed ni Adan. Meaning to say, hindi po siya nanggaling sa sperm cell ng ordinaryong human na lalaki. Amen po ba? Yun po yung wonder ng glory ng Panginoon na sinasabi niyang, I will give you a Savior. Bakit? Kasi hindi naman magiging sapat talaga lahat ng hayop para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Kaya sinasabing bibigyan ko kayo ng Savior, yung dugo niya sapat na para sa kasalanan ng buong mundo. At yung dugo na yon, dahil wala siyang bahid ni Adan, na nanggaling doon sa unang-unang kwento pa natin kung paano po nagkasala, meaning to say, malinis po ang kanyang dugo. Kaya po si Jesucristo po yung ultimate Lord and Savior na tinatawag. Kung bakit po, pag born again ka, pag Christian ka, hindi mo nakikita yung mga kapwa mo Kristiyano na nagdadasal kay Mary, nagdadasal kay Joseph, kasi naintindihan mo na si Mary ay tao lamang. Si Joseph ay tao lamang din. Both came from a mother and a father. Tama, mali? But Jesus did not came from that. Galing po siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Praise God. Praise the Lord. Yan po yung reason kung bakit sinasabi na ipako mo na ang lahat ng iyong mga kasalanan sa krus. Talikuran mo na yung luma mong buhay. Kaya po, ultimately, kahit gaano kasama ng nakaraan mo, gaano kadilim, gaano kadumi, nakagaya kong dati pong alcoholic addict, suicide survivor, STD survivor, rape victim, abuse victim. Kaya pong baguhin ng Panginoon ang buhay ng isang kagaya ko at gamitin para sa glory niya para magsalita sa inyo. Ibig sabihin, amen, amen. Ibig pong sabihin, walang imposible sa Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ibig na sineselebrate nyo kahapon, kung dapat naaalala natin na mahal natin yung misis natin, gusto natin yung girlfriend natin maging masaya, mas naaalala mong una yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi niya binigay si Jesus, we are all bound to go to hell. Amen po ba? Amen. Sabi po, pag pinako mo ng iyong kasalanan, huwag mo nang balikan. Everyday nagkakasala ka pa. Kaya you have to pray to the cross. You have to pray to Jesus. Lord, alam ko magkakasala pa rin ako ngayong araw na to. Alam ko hindi ako perfect pa. Kaya inilay down ko sa'yo, humingi ako ng tawad, Lord, sa nangyari kanina. Ibig sabihin, kung tinanggap mo siya as Lord and Savior mo, may access ka sa grace ng Panginoon each and every day. Amen po ba? Amen. So, this is what, when the word agape is used in the Bible, okay, it refers to the pure, willful, sacrificial love that intentionally desires another highest good. Yung agape love ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, ang intensyon nun, yung makakabuti hindi para sa sarili niya. Yung klase daw ng pag-ibig na may sakripisyong tunay, pero for the good of others. Hindi po sa iyo. Amen po ba? Amen. Naririnig na po natin yan eh. Pero ang totoo, wala akong kilalang tao na willing magsakripisyo ng kanyang totoong anak para sa makasalanang ibang tao. Meron po ba? Sigurado ako kahit naman anak ko hindi ko ibibigay. Kahit naman siguro anak ninyo hindi po kayo willing ibigay. Siguro ikaw, ibibigay mo, wag na yung anak ko, ako na lang, 'di ba kapag halimbawang nasa hostage taking crisis kayo. Mas iisipin mong ikaw na lang isakripisyo kaysa sa sarili mong anak. Amen po ba? Now, kapag naiisip na po natin yung concept, o halimbawang ako na lang, mahal ko si Lord, mahal ko siya, Lord, mahal kita, naisip ko na kung ano yung mga nagawa mo sa akin before. Patawad, Panginoon, humihingi ako ng bagong buhay, Lord, bagong pag-asa.
bago ko maramdaman, bago ko ipagmalaki yung pag-ibig na mayroon ako, ang una't totoo is una akong minahal ng Diyos. Mahal ka ni Lord, kaya nagkaroon ng grace at ng encounter na may lumapit sa'yo, in-invite ka sa church, ilang beses ka na nag-church, ilang beses ka na nakakarinig ng magandang balita o ng magandang payo sa loob ng church, bago ka totoong na-encounter ni Lord na, anak, kailangan mo ng magbagong buhay. Ito na yung tamang panahon. Amen po ba? Meaning to say, ikaw at ako, bago po tayo nandito, in-encounter tayo ni Lord. At minahal ka niyang una, bago mo pa siya mahalin. Hindi, pastora, mahal naman namin si Lord noon pa. Alam naman namin yan, nagsisimba naman kami pag linggo, pagtapos nun, diretso kami ng Jollibee. Oo, pwede pong kilala natin siya, kilala mo lang na may Diyos, kilala mo lang may nakapako sa krus before, pero iba, yung makilala mo siya ngayon kasi may relasyon ka na sa Kanya. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba na ang puso ng tao ay may dalawang side, the right and the left. If I'm not mistaken, if I still remember it correctly, there is the right auricle, right ventricle, left auricle, and left ventricle. Diba? So, may dalawang side ng chamber na yon. Yung mga biology student. Okay. Ibig sabihin, ang taong nabubuhay, sabi dyan, inaalala ko lang yung lecture ko, paakyat po doon sa isang chamber yung unoxygenated blood. Ipapump doon, pupunta sa lungs to become oxygenated, then pabalik, if I'm still remembering it correctly. Sa dalawang side ng puso ng tao, merong isang part na alam nating para naman sa kapwa-tao talaga. Umiibig ka, nasasaktan ka, mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang anak ko. O yung, syempre katrabaho ko, may care ako dyan. Teacher ko, may care ako dyan. Kaklase ko, kaibigan ko, tropa ko, may care ako dyan. Amen po ba? Pero sinasabing merong isang part nung heart ng tao na talagang kahit anong gawin mo, hindi po yan magiging solve. Hindi yan ma-fulfilled kasi si Lord lang yung pwedeng pumuno. Naniniwala ba kayo doon? Ay, tulog na sila. Naniniwala po ba kayo ron? Ibig sabihin, kung naranasan mo nang maging mahirap, tapos naranasan mo ring maging may pera, tapos nung may pera ka, naranasan nyo ba yung, ba't parang hindi pa rin ako masaya? Kahit araw-araw na ako pupunta ng SM, kahit nakakabili na ako ng kotse, meron pa ring feeling na, di ba po? Di ba nung dati, parang, ako na lang yung example para realistic. Wala kaming kahit motor lang yung meron siguro kami, o e-bike, yung e-bike na lang, e-bike na maliit na 3 wheels. Nung nag-level up na po, naging 4 wheels, sabi ko, uy, para ng kotse, kahit di naman tunay na kotse, 4 wheels siya. Pero yung time na maliit lang yung e-bike mo, kahit single o 2 wheels lang yan, pagdating mo ba nung nag-4 wheels ka na, nung nag-4 wheels na ako, meron pa rin naman pong araw na parang ang lungkot pa din. Amen ba? Yung bang tipong kahit na na-reach mo na yung goal mo na, uy, nagkaroon na ako ng 50,000 sa bank account. Pero kinabukasan, di mo pa rin maintindihan bakit may lungkot ka pa rin. Yung bang kahit na pumasa na yung anak mo sa board exam, nagsaya lang kayo ng 1 week, nag-ubos kayo ng 50,000, yun na sa bangko. After nun, nung maubos yun, malungkot tayo, wala tayong pang ngayon eh. Gets po ninyo? Kasi each and every day, hanggat buhay ka, meron talagang sinasabing portion ng heart mo na hindi talaga yan ma-feel. Kasi para yan sa Panginoon when you have met your Creator one day. Doon mo lang mararamdaman yung glory na yun, satisfied ka. Kasi para yun sa Panginoon. Hindi yun para sa kahit kanino na layaw ng mundo na ito. Hindi rin yun para sa kahit kanino na tao, kahit Miss Universe pa po yung pinakasalan mo. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Gising pa ba?
Gising pa. Okay. Now, di ba naintindihan na po natin yung gospel kanina? So sabi diyan, sapat na daw si Jesus sa lahat ng bagay. Ang mahalaga po sa akin, naintindihan yung tunay na ibig sabihin ng pag-ibig kay Kristo. Okay? So, medyo magda-dive na po tayo ng kaunti. Papunta na talaga sa reality ng interaction ng pag-ibig sa tao. And my God will meet or supply all your needs according to His riches of glory in Christ Jesus. Ibig sabihin, si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, after 3 days He rose again. Hindi na-defy yung death sa Kanya. Walang mangyayaring kahit anong ganon. You will have eternal life because of Him. Pero take note, hindi lang yon ang sinasabi. Kasi sabi, your God will meet all. So, yung need mo sa pagkain, kung may pananalig ka, ipoprovide. Hindi mo nga daw kailangan mag-alala kasi yung mga ibon nga daw na wala namang gets. Yung mga ibon nga lumilipad, di naman daw hinahayaang magutom eh. Amen po ba? So meaning to say, yung hirap kang magpatawad, isusupply din ni Lord yung grace para magpatawad ka. Amen po ba? So yung grace na mahirap magpasensya sa ibang tao, ibig sabihin isusupply din yun ni Lord. Yung tinatawag ka para maging humble at tanggapin mo pag nagkamali ka, mahirap, Lord, mahirap naman gawin yan. Ibig sabihin, kaya pa rin isupply ni Lord yon kasi ikaw yon. At ikaw ay tumanggap sa Kanya as Lord and Savior. Amen po ba? Amen. So, walang kahit ano ang hindi po kayang i-provide ni Lord. Tama po ba? That blood on the cross enough to give you healing, okay? To give you forgiveness, para ikaw rin ay magbigay rin po ng patawad sa iba, para maging maayos yung relationship mo sa ibang tao, para magbagong buhay ka. Kasi kung ikaw lang magbabagong buhay, hindi mo kaya. Kaya kailangan mo yung grace ni Lord. Kung ako lang, hindi ko rin naman kaya itigil yung bisyo ko noong araw eh. Ang haba ng panahon na ginotro ko at kinailangan, nandun ako sa presensya lagi ng brothers and sisters in Christ. Kailangan talikuran ko yung luma kong buhay. Amen po ba? Mahirap pero doable. Amen. Ibig sabihin, through your faith in Him, nothing is impossible. I don't know kung narinig po ng iba, 2 weeks ago, hindi ko dapat sabihin to pero sabihin ko na. 2 weeks ago, ako po ay pinopronounce na ng mga doktor na mamamatay na because of my sickness. Ako po ay nagkaroon ng thyroid storm 2 weeks ago, 12 hours na po akong dehydrated. Isinakay na po ako ng ambulansya. Pagdating ko po sa public hospital ng Carpa, ayaw na nila akong tanggapin. Diba, nagising kayo? Nagising kayo. Ayaw na nila akong tanggapin. Ay ma'am, kailangan nyo na asan yung ambulansya? Ba't iniwan kayo? Ilipat ho kayo sa tertiary. Hindi ho kayo pwede dito. Mamamatay ho kayo, hindi kayo aabutin bukas. At tulala kaming dalawa ng nanay ko kasi dapat hindi pwede sabihin ng doktor yun eh. Siguro sa taranta niya, nasabi niya na rin. At nakatulala kami. Paano ka mamamatay? Ang taba-taba ko. Diba? Pero lupay-pay na po ako noon eh, kasi 12 hours na akong dehydrated. And then hindi pa rin, kahit dinala po ako sa Castro, hindi ako pumayag, pumirma na lang ako ng waiver. Sabi ko, pipirma, ang hirap i-explain. Gusto ko sabihin doon sa doktor, by faith, uuwi ako sa anak ko. By faith, after 2 weeks, magpipreach ako sa ECM. Diba? Sabi ni Tatay Bishop, hindi mangyayari yun. Hindi yun, wala yun. Hindi pa natatapos, hindi pa na-fulfill ang calling mo. Amen po ba? That's the same faith I have. Because Jesus is my Christ, my Lord and my Savior. Kaya po ako nakatayo dito, ako na nga po nagpresenta eh. Tayo ko ngayon, ako next week. I'm a living testimony, not just my past life, but I'm a living testimony that the devil is a liar. That you can prove that your God is higher in power. Amen po ba? Na-imagine ko po, nung sinasabi sa akin yun, Sabi ko, mag-audition pa nga ako sa praise team.
Na-imagine ko siya sabi, naku po, yung mga close sa akin sa ACM, di parang habang binuburo siguro ko, nagagalit, Pastora, ba't di ka nagsabi? Di ba, magagalit siguro sila sa akin. Can you imagine? Na yun yung sinabi ng doktor sa akin 2 weeks ago, pero nandito ako ngayon sa goodness ng love ng Panginoon. Why? Because He supplies all things. All things. Wala pong kulang. Amen po ba? And I'm pretty sure those who love me will cry. Those who don't like me as well, malulungkot siguro sila. Why? Because we are human beings. Kahit hindi po ako naging close sa iba, human nature na malulungkot po tayo. Amen po ba? Now, eto, medyo last part na to, huwag po kayong mag-alala. We have a love bank in ourselves. Love for our Creator, nandun yun, nag-worship ka, nagpe-praise ka. Umiiyak ka, Lord. Salamat sa extension ng buhay ko. Salamat, Lord. Love for your neighbor, yung for self, madali yun eh. Magbubook na nga lang ako ng ticket para sa ganito. I love myself. I'm going to spend something for myself. Diba? Alam nga namang puro work, no play. So yung love for yourself, madali. Pero yung love for neighbor, minsan, hindi po iyon madali. Amen. Sabi po dito, okay, you have heard that it was said, Matthew 5 verse 43 to 45, love your friends, hate your enemies. But now I tell you, mahalin mo yung kaaway mo, ipag-pray mo din yung nagpe-persecute sa'yo. Amen? So that you may become the children of your Father in heaven. Para ma-identify ka na ikaw ay nagbagong buhay. Na anak talaga kita. Mahal mo, mahal kita, mahal mo rin ako. At ikaw ay totoong Kristiyano na mahalin mo kahit yung mga taong hindi mabuti sa'yo. Bakit daw? For He makes His sun, yung araw, sumisikat sa mabuti at sa masama, the bad and the good people alike. And gives rain, nagbibigay din po siya ng ulan doon sa mga taong gumagawa ng maganda at gumagawa rin ng kasamaan. Bakit po sinabi yon? Alam niyo po na hinihingi ko yung wisdom sa scripture na to. Ito po ibig sabihin, anak, gising kayo. Anak, mahalin mo kahit yung hindi ka mahal-mahal. Mahalin mo kahit yung hindi mo paboritong tao. Yung paborito mong tao, madaling mahalin. Amen po ba? Bakit? Kasi alam ko, magtatampo ka, magagalit ka, maiinis ka, mararamdaman mong unfair. Kasi nagbibigay ako ng araw, ng challenges, ng init, ng struggle, ng pagsubok sa taong mabait at sa taong masama. Pero nagbibigay din ako ng ulan, ng blessing sa taong gumagawa ng mabuti at ganun din yung gumagawa ng masama. Kasi nasa mundong ibabaw kayo. Kaya ako sinasabing, mahalin mo both. Kasi makakaramdam ka na unfair ako. Titignan mo na, Lord, bakit yun ang sama-sama? Binibigyan mo, binibless mo. Dapat di mo na binibless yan. Alam mo naman kung saan nanggagaling yung pera ng mga yan eh. Noon ngang nag-flood control, lahat tayo uminit ang ulo, di ba? Walang tao, kahit bata, alam yung issue ng flood control. Lahat siguro tayo, yung pray ni, yung pray ni, sino ba yun? Yung pray ni Karen Davila ba yun? Hindi si Cara David, o mali rin ako, di ba? Yung pray ni Cara David, Lord, ginagawang katatawanan ngayon, gawin mong makatotohanan. Amen po ba? Kasi sabi nga, Lord, bakit hinayaan mo humaba ng ganyan na mabuti, may mga taong ganito? Pero sinasabi ng Panginoon, kailangan natin magpatawad. Kailangan natin maging mapagpasensya. Sinasabi po dito, love is patient. Sana si Kenneth. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. Pasensyoso daw po yung pag-ibig. Ulitin ko po may illustration kasi ako. Okay. So, ibig sabihin, ulitin ko po, yung pag-ibig na galing kay Kristo, Friday pa lang, ginupit ko na to ganun ako ka-excited. Yung love na galing kay Kristo, pasensyoso siya.
mabuti, hindi marunong mainggit, hindi mayabang, hindi proud, hindi nagdi-dishonor ng ibang tao. So kung Kristiyano ka na, may iiwasan kang mga chismis. Amen po ba? Hindi siya nagsi-self-seeking na laging kung ano lang yung mabuti para sa'yo. Pero ang sinasabi, mamahalin mo rin yung iba. Yung para rin sa ikabubuti ng iba. Hindi, not easily angered. Sabihin mo sa misis mo, not easily angered. Hindi daw nagkikip ng record ng wrong. Naku po, ang sakit nun. Tatawanan. Walang record ng wrong. Yung kasalanan ko 2 years ago, itigil mo na ng kaka-brought up. Wala ngang record ng wrong eh. Tama po ba? Eh, hindi man ako may sabi niyan, yung scripture. Yung love daw, hindi nagde-delight sa kasamaan, pero nandun sa kabutihan. It always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Amen. Sinadya ko pong malaki to. So, ibig sabihin, kung naintindihan nyo yung gospel kanina, ba't namatay si Jesus sa krus, ibig sabihin, ganito kalaki yung pag-ibig na ibinigay na sa akin at sa iyo. Sabi, enough yung love ko, yung pag-ibig ko, yung grace ko, yung forgiveness ko, everything enough, ibibigay ko sa'yo. Amen po ba? Amen. Now, itawagin ko po si Tatay Bishop at saka si Kuya dito para sa aking illustration. Pastora, ano yung sinasabi mong love bank? Ano itsura nun? O, di ba? Lakas ko kay Bishop. Talaga, napatawa. Tinawag ko siya mag-illustrate. Okay. Sige po. Dito ka na lang, Kuya. Yan. Dito ako sa kabila. Dapat pala tayo sa gitna. Si Bishop din po nandyan. Para po mas makatotohanan, tayo hawakan mo to. Hindi, dyan lang po kayo. Hawakan mo yan. Para po mas makatotohanan, kaya sila ang ginawa ko pong example. Take note, meron akong pag-ibig ni Jesus. Tama? Tama. So, ibig sabihin nyo rin, meron. Tama yan, di ba? Okay. Tinanggap nyo na si Jesus as Lord and Savior. Now, si Bishop, ako po ay 4 years na sa EECM. Hindi ko na pwedeng sabihin bago lang ako. 4 years na po ako rito. 3 years na po ako simula nung una akong tumayo rito. Okay? Si Bishop po ay 4 years ko nang kilala. Marami na po siyang nagawang kabutihan sa aking buhay. Tama po. Ito po yung bangko ng aking pong puso. Okay? Sample lang to Kunwari si Bishop pwedeng asawa nyo yan, anak nyo yan, kapatid nyo yan, katrabaho, boss, kaibigan, tropa, kaministry. O kaministry. Okay? Now, si Bishop po, dahil kilala ko na, close kami. Di ba? Alam nyo naman, close kami. Marami na po kaming napagsamahan at marami na po akong nagawa sa kanya. Maganda siya rin po sa akin. Si Kuya po, Marshall. Tama? Alam nyo siya, kilala nyo siya sa labas, di ba? Kaya ko sinasabing realistic yung example ko kasi hanggang ngayon hindi ko alam ang pangalan niya. Kuya, ano nga pangalan mo? Pagtapos ito, hindi kita gagamitin sa 10 o'clock kasi kilala na kita. Ano pangalan mo? Ronnie. Ay, ikaw pala si Kuya Ronnie. Kasi ako pag pumapasok dyan, ay Kuya, good morning. Di ba meron kayong taong close kayo, friend kayo talaga? Tapos merong tao sa workplace na, pare, what's up? Sup, pre. Di ba yun lang? May tao kayong yun lang? Tama, mali? Kahit sa school meron kahit sa trabaho meron kahit sa church meron. Ibig sabihin, inaamin ko sa inyo, hindi ko siya kilala hanggang ngayon. Pero 4 years na kami, sup kuya, sup tay, sup, what's up? Diba? Amen po ba? Okay, so, dahil hindi ko kilala si kuya, wala kaming masyadong interaction bukod sa good morning po. Amen po ba? Si tatay, sample lang po to si Tatay Bishop, okay, nagpayo sa akin, tay bigyan mo ko ng isang puso dyan. Nagpayo, kahit ano dyan, may malaki, may maliit. Nagpayo po siya sa akin, nagpray. Nag-invest siya ng goodness sa akin. Yan. Tapos naalala ko, nung bago lang ako dito, pinakain niya ako sa restaurant. Tapos nung next week ulit, pinakain niya ako ulit. Naalala mo, sunod-sunod yun, pag meeting natin, kumakain tayo. Oo nga, kaya rin ako lalong tumaba Tapos after nun, pinakain niya nga ako ulit actually. Oo. Tapos marami pa tayo nun pag kumakain.
Yung iba wala na. Di ba? O tapos, nagkaroon ng matinding challenge sa buhay ko. In-encourage niya po ako, umiyak ako sa kanya. Okay, umiyak ako sa kanya. Tapos so sabi ko, tay, paano ba ganito, ganyan? Binless niya ako ng love gift, binigyan niya ako ng pera nung wala akong pera. Kasi wala akong pera nun. Wala pa akong kahit 500 lang masaya na ako pagka Sabado O tapos dumating pa yung time na nagkasakit ako at kailangan akong tulungan. So tinulungan niya ako. Kunwari, yan. Madami, di ba? Madami. Okay. Tapos, last one na lang. Nung kinailangan ko ng matinding payo dahil sa problema ko sa pamilya ko. Lahat na yan. Sige, lahat na. Lahat na. Halimbawa po, 4 years na to. Okay? Marami na siyang na-imbak na deposit na love bank po sa akin. Gusto ko imagine ninyo, vice versa din yun, maramang ako din tayo may nagawa ba ako sa'yo maganda? Okay. Baka, sini-check ko lang, baka kasi wala. Okay. Si kuya po, hindi ko kilala. Sup? Yun lang kami, di ba? Sup, kuya? Morning. Yun lang. Di ba pa? Di ba? Now, kung si Tatay Bishop Wandy, syempre kami ay magkasama na. Magkasama sa ministry. Puno na yung love bank ko dahil close nga kami. At one time, na-offend niya ako. Tay, paluin mo ko. Okay. Na-hurt ako dun sa sinabi ni Bishop Pagtapos kong mag-preach, sinabihan niya ako, huwag mong sasabihin yung ganun. Na-hurt ako. Pero dahil close nga kami, ang dami na niyang good works sa buhay ko. Okay? Madaling magpatawad, di ba? Kasi, kukuha lang ako na isa, nasaktan ako doon sa sinabi niya, bawasan ko nga ng isa. Tas pinalo niya ako ulit. Halimbawa, meron na naman siyang naging desisyon. Hindi ako yung pinili. Kunwari, halimbawa, mabigat yun. Gawin nating 3, yung ibawas ko. 3. Okay. Naget niyo po? Kaya sinasabing, ang dami mo nagawang mabuti, pero pagka nakagawa ka ng mali. Amen? Sabihin na natin, okay, na lahat po ito, sa sobrang dami, nabawasan na. Na-offend ako. Dito mo titignan yung, kaya nga madaling magpatawad, madaling i-overlook yung taong mas close sa'yo, o puno na yung love bank sa iyo, kasi meaning to say, marami na siyang na-deposit na goodness sa iyo. Amen po ba? So meaning to say, kung ako 4 years pa lang kasama ni Bishop dito, at marami na siyang na-impart na love bank sa buhay ko, kaya kong magpatawad at i-overlook yung maliliit na offenses. Di ibig sabihin, mas lalo na yung mas matagal niyang kasama. Amen? Hello? Ibig sabihin, yung asawa mo na kasama mo sa bahay, mas madaling patawarin dapat yan kasi malamang yung love bank niyan. Kapag bago nga sumweldo yan, pati naman din ako ganon, nakaabang ka na. Araw-araw pag umuwi, nag-iintay ka na mayakap ka, mahalikan, dagdag love bank yun. Amen po ba? Now, dahil si Kuya, halimbawa, nakalimutan ko, Ronnie. Diba? Kuya Ronnie, ito po yun yung love bank towards somebody na close sa'yo. Kaya po mas madali. Amen po ba? Kaya po sinasabing mas madali. Teka. Mas madaling magpatawad kasi alam mo na Ito yung susunod na sinabi doon. Paano kapag kayong taong nakagawa sa'yo ng offense, hindi mo ka-close, wala siyang kahit anong binigay na love bank sa'yo, kuya, paluin mo ko. Sige, lakasan mo pa. Diba? Pwede ko isipin, hindi naman kami close ng taong yan. Tapos nagsalita sa akin ng ganon. Saan ako kukuha ng grace para patawarin ko siya? Wala siyang na-impart na love bank dito sa bangko ng puso ko. Tama? Tama? Saan ako kukuha? Sa pag-ibig ni Kristo. Kahit nga ako nung nire-reveal to ng Holy Spirit, sabi ko, ay, ang galing, oo nga.
So, ibig sabihin ako, pupunit ako. Kunti lang kasi hanggang third service pa to. Pupunit ako ng kaunti, ibibigay ko. Dahil Kristiyano ako, kahit hindi tayo close, wala tayong relationship na close tayo, na-offend man ako ni Kuya, kaya ko siyang patawarin. Kaya po sinasabing, if you do good only to those who are good to you, anong credit nun sa'yo? Kasi mas madaling magpatawa dun sa taong marami nang ginawang maganda sa'yo kaysa dun sa taong walang ininvest, di ba? Tama, mali. Totoo po yun, di ba? Amen. At kahit na sabihin natin, totoo, real na real, punong-puno ng love bank ito sa taong close sa akin, si Bishop at saka ako. Tapos halimbawang nakagawa talaga ng malaking kasalanan sa akin at naubos ito. Naubos yan. Inubos ko, na-overlook ko lahat ng goodness na ginawa sa akin ni Tatay Bishop dahil sa galit ko. Di ba dapat may natitira pa ako? Ito yung dapat natitira. Nakuha nyo ba? Workers of ECM, nakuha nyo? Nakuha nyo rin yung point? Kaya po ibig sabihin, kasi sinabi na kanina enough yun. Enough yung love ng Panginoon. Walang kahit anong kulang. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made my power is made perfect in weakness. Yung grace sapat, magiging weakness ko siya kasi ang hirap magpatawad sa taong hindi naman mabuti sa'yo, sa taong hindi close sa'yo, sa taong hindi nagbigay ng kahit anong ikagaganda, ikakabuti mo, di ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, sufficient yung grace para magbigay ka ng kapatawaran sa iba, magbigay ka ng pag-ibig sa iba. Amen po ba? Walang kulang. Thank you po, Tay. Thank you po. Sige po, baba na po kayo. Nagkalat lang pala ako rito. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Yung love ni Kristo, enough yun para doon sa taong close na sa'yo at doon sa taong hindi close sa'yo. Kaya lang ang malupit, yung taong close na sa'yo, bakit doon ka pahirap na hirap magpatawad? Kristiyano ka na nga, meron ka na nga nito, tapos marami pa siyang na-impart na maliliit na love bank sa'yo. Amen po. And last but not the least, okay, above all, love each other deeply. Okay? Because love covers over a multitude of sin. Kino-cover niya po ito. Ang ganda nung no? Ang ganda, kahit ako na-bless No, ini-explain po sa akin ni Lord paano gagawin. Pag-ibig para dun sa mabuti sa iyo, pero pag-ibig din para dun sa hindi mo kaano-ano. Tayo po ay tumayo.